After round 3 dito po sa ginaganap na Grand Chess Tour Superbet Classic Romania 2024, Grandmaster Wesley So, 3 tabla. Round number 4, kalaban niya naman po ang World Champion Challenger na si Jan Nepomniachtchi, 2 beses yan. Ano kaya ang mangyayari? Makapanalo na kaya si Wesley So dito? Puti po si Nepo, eto po ang nangyari, nag-e4 po siya. Wesley Black nag-e5. Knight F3, Knight C6, Bishop B5, Roy Lopez na sinagot ng Knight F6. Berlin defense, paborito ni Wesley So dyan. Ang ginawa po ni Nepo, nag-D3. Ayun. Ang pinaka-common po kasi castling, di ba? Tapos yung Rio Gambit na kung saan madalas natatabla. Ito pong D3, gusto pang manalo niyan. Anyway, nag-Bishop C5 si Wesley, develop lang, nag-C3. Ayan, common naman yung mga yan. Nag-castling para save. Nag-castling lang din. Tapos D6 naman si Wesley. So, pagka D6, tumira po ng H3. Ayaw pong magpapin na sinagot naman ni Wesley ng A6. Sinipa yung bishop, umatras yan sa A4 at nag-A6 din si Wesley. Para saan? Ayaw din magpapin. At ito po ay linya pa rin at ang kadalasang ginagamit dito, Rook E1. Ayun. So tinira pa rin po ni Nepo yung pinaka mainline. At pagka Rook E1, Wesley So, tumira po ng bishop. Tumira po ng hindi pinaka-common. Kadalasan kasi dito, inaatras na agad yan eh. Bakit po? Para hindi na po matempohan ng mga ganon. Pero tingnan niyo po yung ginawa ni Wesley Rook E8 agad. Bakit? Kasi yung Rook E1, ang gusto po niyan maghanda para pagkatulak, buksan, depensado to. So ang Rook E8 ni Wesley, nag-develop po yan sa gitna para may pressure dito. Pag kinapture na ganyan, may atake doon. Yan po yung gustong gawin yan. So dito po, ang ginawa ni Nepo, yung pinaka main lane pa rin, Knight D2 develop. Common dyan, magna-Knight F1, umiikot po dito. Ganun po yan eh. At si Wesley So naman, yung pinaka-common dito na ginagawa, which is B5, ayun, tinira din. Kaya napaatras po yan. Pagka-atras, eto na, tumira po si Wesley ng halos hindi na po tinitira na tira. Kasi ang kadalasan dito, Bishop B6 inaatras eh. Para pang iwas po sa mga tempo, no? Saka para pag tinulakan ka, hindi ka atakado. Aba, Wesley So, tingnan niyo yung ginawa, Nag-A5. Hindi siya novelty, pero isang laro lang po ang naitala. So, ano ang idea ng A5? Pretty much similar na inaantabayanan din yung B4. Ayan, no? Kasi yung Bishop B6, antabay sa B4 yon. Eto, para hindi talaga makapag B4. Kaya nga po ang ginagawa dito ng white is nagna-Knight F1. Ayan. So, hindi siya makapag-B4, Knight F1, gaganito na lang, develop bishop doon. Ito naman po si Wesley, grabe agresibo. Since gumalaw yung kabayo na yan, wala masyadong depensa sa may E4, dini D5. Ayun. So, ang D5 po na yan, ang gusto mangyari dyan ni Wesley, pag kinapture mo, ang ipantitix dyan, queen. Tapos, per-pressure rin po yung D3 kasi medyo may pagka-backward. Ang pinakaiba po nito sa mga typical na dapat ang ipangkain mo is kabayo, may C3. Walang knight na pwedeng pumuntaan dito na yung knight eh. Diba? Kaya pwede queen takes dyan. Kaya nga po si Nepo, hindi po tinakes yan. Ang ginawa ni Nepo, nobility. Kasi ang dating tinira pala dyan, kinapture talaga. Pero Nepo, tumira po ng novelty, siya po ay nag-D4. Ayun. At medyo napaisip na si Nepo dyan. Kasi halos 7 minuto po yung kanyang ginamit. Tingnan nyo yung oras na 1 hour and 52. At si Wesley So, sobrang bilis. Halatadong preparado, 2 hours pa siya. At ang ginawa ni Wesley, kinapture niya lang po yung E4 na good move daw. Di ba? Bakit? Aba, nakikipagsabayan. Siyempre po, ganito mangyayari dyan. Pag ang puti, kinapture lang po itong pawn sa E4, nakipagsabayan, mali. Kasi may knight takes E4 yan. Ngayon, pagka rook takes E4 mo, ano mangyayari? Bishop F5 na tumataginting. Mawa 1 pawn doon ka, pagka-atras mo, kain lang dito. Hindi mo naman makain ito, dali bishop mo, dali tori mo. Wala, losing na yan. Kaya ibalik natin doon, ang puwersadong tira dito is capture po sa C5. At pagka-capture sa C5, kinapture din yung reyna, pinalit lang po, no? Of course, babawiin yan. Ang ginawang pambawi,
bishop. Bakit po? Para pagka takes po sa F3, may bishop takes F3, nakahang pa yung kabayo. So sa ngayon, equal lang po yung pawn, pero pagkatira po ng bishop B7, ayan, depensa lang. Kung susumahin nyo po ito, medyo equal yan according sa engine evaluation, pero pagdating sa pawn structure, overextended ito eh. Double pawn yung C-pawn. So, equal to pero mas madaling laruin ang puti. At ang ginawa nga po dito ni Nepo, nag-develop ng knight. Sinagot lang ng A4. A4 lang. Para saan? Para hindi makapag B5 masolidify. Kasi pagka B5 mag-emphasize capture, babagsak pa yung tore. Hindi magkoconnect yung pawn. Pangalawa, binibigyan po ng square yung kabayo. Kasi dito po ang tinira po ni Nepo, nag-knight C2 eh. Bakit? O sige, nag-A5 ka or A4 ka, hindi ako makapag B4, pwede naman akong kumuha ng square dito. Kaya po siya nag-A4, isa pang reason yan, kasi nga nakapin po ito. He wants to get rid of that pressure, nag-knight A5. Pinapalit yung bishop na kung saan ay umatras. Kasi pag kinapture niya yun eh, magna-knight takes, so bagsak yung pawn. Kaya umatras na lang, inatake yung pawn na kung saan hindi dinipensahan agad. Ang ginawa po ni Wesley, bishop E4. Bakit? Kasi po, pag sinisix niya agad yan, makukulong yung bishop. Kaya nilabas muna, hitting the knight, at pag gumalaw po yung knight na kung saan, ayun na nga, tumalon po sa B4, saka po siya nag-C6. So, very solid ang posisyon ni Wesley. Yung pawn po na ito, medyo may pagkawik po yan. According sa engine evaluation, equal, pero mas madaling laruin yung posisyon ni Wesley. Mas madaling laruin. So, ang ginawa po dito ni Nepo, nag-bishop F1 eh. Binuksan niya na lang po yung long diagonal na ito, no? Ang ginawa naman po ni Wesley, nag-rook C8. Dinipensahan niya po ito. Bakit niya po dinipensahan? Siguro po kahit na meron kasing defender na ngayon yan, eh yung mga defender pwede magsitalunan yan eh. Magsigalawan yan eh. Nape-pressure din dito eh. Para definitely may depensa yung C6. So ang ginawa naman po dito ni Nepo, nag-bishop lang po, develop. Pagka-develop ng bishop, nag-bishop D5 na. Ayun pala talaga kung bakit dinipensahan, no? So ipapakain pala to, pag kinapture mo yan, knight takes, may pressure doon. Pag gumalaw yung bishop na yan, pwede i-atras ito. Ayun, mauubos yung defender ng C6 at kailangan pala talaga ng rook C8 at mape-pressure yung C5. So, yun po yung pinaka-idea. So, pagka bishop D5, tumira po ng G4 si Nepo na kung saan yan na daw po yung pinaka-inaccuracy niya sa larong ito. Ibalik lang po natin, no? Ang pinapatira po kasi ng engine, bishop D3. I-activate yung bishop agad-agad dyan. Bakit po? Yung G4 po kasi, hindi ganun kaganda. Dahil pagka knight C4, hitting the pawn, medyo maaalangan ka. Bakit ko po nasabi? Kasi bukod po sa pressure na binibigay dyan, pwedeng tikman to. Again, pag nawala po yung bishop, pwede umatras to, babagsak yung pawn eh. Kaya nga po ang ginawa dito ni Nepo, nag-rook B1 na lang eh. Bakit po rook B1? Kasi nga, pag sa ganitong sitwasyon na i-takes mo ito, magro-rook takes po yan, pag umatras ka agad, ipakita ko lang to ha, may knight takes D5, pawn takes D5, bagsak naman yon. So, ganun po yung nangyayari. So, okay lang daw, rook B1. Diba? So, pag kinapture yung bishop, hindi babagsak yung C5. Ang problema, ganito. Meron pong bishop E4 si Wesley. Ang bishop E4, inaatake yung tore. Ngayon, pagka bishop E4 mo, ano ngayon, pwede namang harangan. Pag hinarangan pala yan, yari yan. Kasi kakainin lang. Tapos pagka takes, nawala ng pressure dito tapos nawala din yung bantay dito, magna-knight sa may D5. Ang pinaka-threat po niyan, pagka takes dito, hindi na marook takes pawn takes ka na. Ngayon may knight dito, atake sa tore. Pag umiwas tore, may knight dito, doble. Ganun ang mangyayari. Ngayon kung aatras naman yan dito sa pinaka-loob, napaka-passive naman na dating. Pwede nga daw po dyan, A3 na kasi pag kinapture mo po yan, sakmal na naman, Grabe na. Double pawn. Babagsak din yan later on. So, tagilid pag ganyan. At na-realize yun ni Nepo bigla. So, yun yung initial plan niya, tingin ko pero binago niya din at tumira po siya ng rook to D1. Tagal niya nag-isip, 18 minutes. At ang rook B to D1 ay napakagandang tira kasi pagka knight takes B2 na tinira ni Wesley, may counterplay rook D6.
Ngayon, pagka rook D6, anong ginagawa niyan? Inaatake niya to. Depensado naman yan, Depensado. Pero ang threat po kasi ito, tutulakan ka pagka takes, bishop takes, may hit po dito sa F6, yung bishop nakahang. Yan po ang ginagawa. Kaya napilitan si Wesley rook E6, which is number 1 engine move pa rin. Ngayon, pagka rook E6, ang pinapatira dito, G5. Pero hindi tinira. Ngayon, pagka rook E6 ni Wesley, according sa engine, close to equal ito, mag-G5 ka lang. Pagka takes, takes. Tapos pagka takes, takes. Ganun. Ganun daw ang mangyayari. Pero ang tinira po dito ni Nepo is rook takes E6. Na kung saan, binawi ng pawn and then nag-G5. Aba, di ba pareho lang? Pareho lang, di ba? Pagka takes, bishop takes. Pareho lang. Anong pinagkaiba kung uunahin mo yung G5? Yan yung gusto kong makita, no? Dito po kasi, pag ganito daw ang nangyari, may bishop D5 si Wesley So dito, na kung saan lamang daw Papakita ko mamaya kung bakit lamang. Pero gusto ko lang ipakita, ano bang diferensya, no? Ayan, marami na naman magre-reklamo sa atin tayo. Puro daw tayo balik ng balik, nakakahilo. Ano bang diferensya ng early G5 instead of taking agad? Pag early G5 daw po kasi kakainin din And then pagka bishop takes, atakado to, di ba? Ngayon sabi ko kanina, takes, tas bishop D5, lamang ang itim. Pero pagka bishop D5 dito, ang malaking diferensya niya, may bishop takes F6. Ano ngayon? De pawn takes F6. Tapos bishop takes B5 dahil nandito pa ito. Ano mangyayari pag kinapture? Rook takes D5. Di ba? Dahil nandun pa yun. Ibalik natin, anong pinagkaiba ngayon, no? Doon nga sa nangyari. Kasi ganyan, kinapture agad. Tinakes, tinulak, kinapture, bishop takes. Ngayon, ang best move dito is bishop D5. Yun nga lang di nakita. Anong pinagkaiba niyan? Ang bishop D5, may depensang pawn. Hindi nga pwedeng kainin, bishop takes, kasi walang knight takes dahil may pawn. Yun ang malaking pinagkaiba. Grabe, no? So, nagkamali ng sequence dito si Nepo. Yun nga lang, Wesley So, instead mag-bishop D5 na sinasabi ng engine, ang tinira niya po ay bishop F5. Alright, yun po ang pinapatira. Bishop D5, pero bishop F5 yung ginawa. So, ang bishop F5, lamang daw po, pero konting-konti na lang. Ang bishop D5 kasi clearly better. Sayang na miss ni Wesley. Actually, pinag-isipan niya yan ng matagal Sigurado ko may nakita siyang tira dyan ng white. Kaya, nag-decide siya dyan. I just want to figure out, ano kaya nakita ni Wesley? Bishop D5. Siguro nakita niya to, rook takes. Siguro wala siya makitang winning chances dito. Kasi, equal lang to Pero according sa engine, magda-knight D1 ka lang daw knight D1. Tapos kung depensahan ito, pwede ka daw knight E4. Atras dito, pwede na knight takes. Ayan pala pwede Ewan ko may na-miss si Wesley So dito, I'm not sure why. Nag-bishop F5 siya So pagka bishop F5, and question mark, mali daw po. Kasi pagka rook takes E5, nag-knight E4 si Wesley. Ganun pa rin yung pala. Ayan, nag-gets ko na kung bakit yan yung pinili niya. Kasi magwa-1 pawn up pa rin Magwa-1 pawn up pa rin. Kaso, good move yung tinira ni Nepo. Bishop E3. At pagka bishop E3, hindi mo matikman dahil may bishop dito, tuhog yung kabayo. Kaya ang ginawa po ni Wesley, nag-knight C4 na lang. Pagka knight C4, hinit po yan ng bishop. Of course, pasado kulong yung tore. Binawi ng pawn. And then, tumira lang ng bishop sa D4. Good move. Ngayon, ba't ginawa ni Wesley So yan? Kasi magwa-1 pawn up pa rin pala siya. May idea palang knight G5. Hindi madepensahan ito. Dahil pag tinulak mo, may check bagsak yung tore. Kaya nga napaking move yan, bishop takes H3. 1 pawn up pa rin, pero pagka king G3, pasado bishop F5 para maharangan yung atake sa kabayo. Ito po ay equal pa rin. Bakit? Kasi may pagka-opposite bishop. Yung 1 pawn up hindi paggamit. Hindi magagamit So, dito nga po, ang tinira is nag-F3. Good move na naman si Nepo. Kining mo ba na? Lumapit yung king. Nag-rook sa may dito. Pwede pong segue yan. Pupunta sa ibang open file. Kasi walang ginagawa yan Depensado yung E6. Nag-knight H7 na.
Pagka knight h7, ang pinakaplano po niyan, ano yan, dito. O, tapos pwede gumanon. O, tapos yung tore pwede gumanyan na. Ito lang tinira, rook dito. Grabe ka, engine move. Bakit? Para pagka knight f6 mo, sasakmalin. At pagka sakmal, king takes f6, kahit 1 pawn up si Wesley, ito po ay drawish. Ibalik ko lang po, ano, may tira dito ang engine, equal din, pero tingin ko ito daw po ay pinakamaganda. Kung gusto pang magpilit ni Wesley, no, bishop d3. Bakit? Para saan? Binibigay lang. Ayan, ibibigay lang. Ibabalik daw po yung pawn, pero at least hindi opposite bishop. Pero ano pa rin to, drawish pa rin to. Kaso may rook d8 kang ganyan, no. Ayan, no. May mga threat ka na ipapalit mo yan. Diba? So, ang gagawin nga lang daw dyan, mag-F4. Tapos, babalik yung knight sa F6. Tapos, medyo position ka lang. Equal pa rin daw yan, pero yan yung pinaka may pilit. Anyway, balik natin doon. Ang ginawa kasi ni Wesley, tumalon nga agad. So, pagka bishop takes F6, king takes F6, pumasok yung tore, nag-A3 lang, binigay na. Walang way para depensahan, pero may counter doon. Tumakbo doon yung kabayo, kinain, takes, gumanon, bumalik, ganun, ganun, takes, ganun, ganun, ayan, equal. Equal na equal. Lahat po yung force na palit-palit. Ay, hindi ko na in-explain. Ayan, ganyan po ang nangyari. Pabalik-balik check. At dito po, umilalim. Pinalit yung pawn. At nagpabalik-balik tabla na po. Hindi na po nagpilitan yung dalawa. Kasi sa totoo lang, no, kahit ituloy nila ito. Example, ikain natin yan. Pasado naman kainin. O, kahit po bumagsak na ito, tabla pa rin yan. Pero gaganyan lang yan. Tapos check-checkin. Mahirap po na yan. Wala nang panalo yan. Magpapagod na lang talaga sila. Kaya tinabla na dito. At dahil po sa tabla na yan, Wesley So, 2 out of 4, puro tabla. Ano ang standing after round number 4? Ito po, tingnan po natin. Leading po si Fabiano Caruana with 3 points na kasi tinalo niya si Bogdan Daniel Deyac at sumusunod pa si Pragnanandha na tinalo si Anish Giri kasama si Gukesh and the rest, puro table. Ayan o, 2. So, ang mga hindi pa nananalo si MBL with 2 points na puro tabla, si Wesley So sa Nepo, puro tabla din. Naghihintay pa rin tayo kung kailan mananalo si Wesley So, no? Sayang yun eh. Kung nakita niya yung Bishop D5, may chance na siya manalo eh. Medyo okay na yung piniling opening ni Wesley. Agresibo eh. Novelty na eh. Kakaiba na eh, no? Di pa rin pumatak. Sayang. Anyway, ganun talaga. Lalakas kasi ng mga kalaban. Ano magagawa? Hanggang dito na lang po muna tayo. Abangan nyo po yung live streaming natin mamaya. Hindi po ako nakatapos kagabi dahil nagkatid ako sa airport. Pero mamaya tatapusin natin yung laban. Ang makakalaban po ni Grandmaster Wesley So. Interesting. Pragnanandha. Inaabangan ko talaga yan eh. Kasi may comment akong nakita nung nakaraan eh. Sabi, laos na yung Wesley So na yan. Puro tabla lang alam niyan. Si Pragnanandha malakas. Yun, totoo naman. Malakas naman si Pragnanandha. Pero, tingnan natin kung ano mangyayari sa laban. Magandang panoorin. Muli ito po yung Coach P. Master Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita. God bless po mga kabiyahe. Bye-bye po. Thank you sa support. That little mouse, 'cause I'm an albatross.